Susunod na ang Kasanggamo ang Langit. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po. Alright, we are back once again. Back during the action is sa pagtuloy po ng ating palantura Kasanggamo Langit sa magitan po ng Abante Radio Television. Tuloy-tuloy ang ating coverage mga kaibigan, special coverage po. Kaugnay ng translasyon ng ating Black Nazarene sa siyudad ng Maynila. From time to time, makakatanggap tayo ng mga reports na magkagaling po sa field sa pamamagitan po ng ating Abante reporters. Abangan po ninyo mga kaibigan ng mga developments. Ha? Meanwhile, unang bahagi po ng ating pelanturan, pasadahan muna natin ang ating top stories. Palaman natin kung ano po, aside dito sa translasyon, ang mga kaganapan sa gobyerno. Okay? Inaasahan mga kaibigan by next week. At least kahit pa paano, may good news mga kaibigan na may bawas po sa ating petrolyo. Ha? Produktong petrolyo mga kaibigan, inaasahan po na magkakaroon ng kahit nakatiting na adjustment. Ha? Ang forecast mga kaibigan, sa susunod na linggo, gasolina inaasahan bababa ng 40 centavos. Sa diesel naman, ang forecast nila ay aabuti ng 60 centavos na bawas at ang kerosene naman ay 25 centavos. Okay? Napag-uusapan natin mga kaibigan ang magiging coverage ng Abante Radio na nagsimula kanina pa ho. Actually, 4 a.m. ay tumulak na ang translasyon. Description nga po mga kaibigan, dagat ng tao ang mismong umalalay po sa Black Nazarene. Dagat ng tao, nasaksiyan sa kasalukuyan translasyon ng ating poong itim na Nazareno. Mabilis po ang galaw ng translasyon mula rito sa Quirino Grandstand ngayong 2026 kung ihambing sa nakalipas na ilang taon. Nakatulong po mga kaibigan na mapabilis po ang galaw at ang maneuvering ng karo dahil nga po na-improve mga kaibigan. Nagkaroon po ng 4 na gulong na kasi. Hindi tulad doon dati, 3 gulong, isa sa unahan at 2 sa tagiliran. Ngayon po 4 na gulong. At least mas stable po ang paghatak sa nabanggit na karo. 5 kilometers radius ang nawawala ng signal sa ating mga cellphones at mga gadgets. Kaya minsan kapag hindi nyo masyado narinig at medyo off and on ang pagre-report, yan po dahil pasok po dun sa 5 kilometer radius po na nawawala ng signal. Ilang luxury cars ni dating Congressman Saldico ang nasamsam ng Bureau of Customs. Naku, ito na naman. Abangan nyo yung i-announce na
auction. Okay, kung interesado ho kayo sa mga Tudor, interesado kayo sa flashy, klase po ng mga sports cars, yan. Okay, magkakaroon na naman ng auction ng Bureau. Okay. Umabot sa 300,000 na mga dumalo po. Sa posisyon naman, procession po ito sa Cebu. Ang Santo Niño de Cebu ay merong 300,000 na nakilaho. Gun ban sa siyudad ng Maynila, nananatili pa rin dahil nga po sa Black Nazarene. Isa pang senator daw ang iimbisiga ng ombudsman kaugnay ng flood control mess. Samantala, ang pagkaso naman ng ombudsman kina Senator Villanueva, Estrada, Revilla na napabalita wala raw pong katotohanan. Mahigit na 1,000 Red Cross staff ang ipinakalat nila sa nagaganap na transaksyon ngayon. Pinag-iingat mga kaibigan ng mga deboto ng Black Nazarene sa Stampede. At hindi naman kailangan sa inyo mga kaibigan kung musubaybay po kayo, meron na rin po mga itinakbong emergency. Nag-collapse, maaaring sa pagod o maaaring sa init ng panahon. Nag-8. Ayun ang description po nila mga kaibigan. Nag-8 po yung lubid ng karo ng Black Nazarene. Ito po ang sinasabing dahilan kung bakit humina po ang galaw sa kalagitnaan ng translasyon. Siyempre kapag yung lubid mga kaibigan, hatak rito, hatak roon, medyo nag-aagawan. Siyempre kapag nagkamali mga kaibigan, bisa may mga naiipit din po na mga devotees doon sa wala sa direksyon na hatak po ng lubid. Kaya delikado rin po. Sabi nga, description, umo-8 ang lubid kaya bumabagal po ang galaw. Probe! Ito'y may kaugnay naman sa sinasabing 27 mga dredging na nangyari po rito sa Manila Bay. Ang probe ay tinutuloy ngayon ng Philippine Coast Guard. Handa nang ideklara ang state of calamity sa Albay. Ito'y may kaugnay ng mga kaibigan sa pag-alboroto po ng Bulkang Mayon. Patuloy na inililikas ang libu-libong mga residente sa evacuation center. And program fans, na ayon naman daw sa konstitusyon. Yan po ang naging pahayag ng DBM. Bahagi pa rin po mga kaibigan ng ating top stories. Pangulong BBM, biyahe po sa UAE. Yan po ay United Arab Emirates. Sa susunod na linggo. Isang taong palugit naman sa mga hindi nabayaran PhilHealth contributions. Inaprobahan na po ng ating Pangulong BBM. ICI, nilinaw na wala pa silang natatanggap na impormasyon. Nabubuwagin sa darating ng Pebrero ang tanggapan. Piso, posibleng huminto sa patuloy na pagbaba ayon naman sa DepDev. DOH, iginit na hindi nakakaalarma ang super flu. Pero ingat din po kayo. Pari hindi nga po nakakaalarma o sa dami ho ngayon ng mga inuubo, sa dami ng mga sinisipon. O ingat-ingat po para maiwasan din po natin. Wow! Builders, kinasuhan na ng BIR sa DOJ. Bail hearing sa siyam na DPWH official sangkot sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro isinakatuparan sa Sandigan Bayan kahapon. DA, nakatagdang maglunsad po ng Farm to Market Road Watch Portal. Yan. Ano ibig sabihin? Babantayan na kayo, ha? Babantayan na kayo. Tututukan pa kayo para malaman kung talagang ginagawa ninyo ang inyong commitment at walang ghost projects. Okay. Dating PNP Chief Torre, hindi na raw kinakailangan makipag-coordinate pa sa PNP matapos at tanggapin ang posisyon sa MMDA. Malawak na hospital benefits sa public school teachers.
isinulong sa Senado, pag-uusapan mga kaibigan, ang mga benefits, sa pag-uusapan ng ospital, ng pag-uusapan ng bayaran. Aba, classic parang balitang special mga kaibigan Meron doon ko isang kakilala medyo nagkaroon ng minor, hindi naman ganun kalubha. Minor na accident. Sila po ay supposedly jogging at napatid, pumutok ang noo, nagkaroon ng 4 na stitches, isinugod sa Asian Hospital. Alam ba nyo kung magkano ang bayad? 27,000 pesos! Diyos me! Doon sa 4 na stitches. Kaya sabi ko, baka naman yung ikinabit doon sa yung sinulid na ikinabit doon sa gintong karayom ganyan katindi ang halaga. 27,000 pesos sa Asian Hospital, mga kaibigan. Nangyari po kahapon ng umaga. Diyos me! Samantala, yung pagkakamatay naman ni Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamazan, aksidente lamang ayon sa DILG. 2 drug traffickers tibog sa halos 70 million na shabush. Pag nakikita ko yung 70, ang naalala ko tuloy yung sapatos ni General. 70. Diyos me. Ito, 70 million din, pero shabu naman po ito sa Bohol. Habang tinututukan natin ang mga kaganapan mga kaibigan at maya babalikan ho natin ang higil po sa translasyon sa ating special coverage po ng ating Abante Radio reporters. Sa iba yung dagat mga kaibigan, ang isa sa mga pinag-uusapan, yung nasunog po na bar dyan sa Switzerland. Nako marami po ang mga nasaktan at napinsala riyan. Mahigit na 5 taon na pa lang, hindi dumadaan sa inspeksyon. Kaya ganon ang kaganapan. Mayor naman ng Minneapolis City sa Amerika, ikinagalit ang pamamaril ng ICE agents sa isang babae. Ang ating balitang spesyal, talagang hindi nawawala mga kaibigan sa ating mga top stories, ang ating very own na Pinay tennis ace Alex Yala. Pinataob naman niya, mga kaibigan. Panibago na naman ito, Pinataob niya itong Oakland quarterfinals ticket. Naglaro sila yung pambato, mga kaibigan, sa larong tennis. Pinataob niya, matindi. Pero mga kaibigan, tutukan lang po ang patuloy na coverage na isa sa katuparan po ng Abante Radio dito po sa translasyon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglilingkod sa bayan sa pamamagitan po ng Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. Tuloy-tuloy pa rin po mga kaibigan ang ating episode. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kasanggang JR Langit sa kanyang mga inihandang features sa kabuuan ng ating balanturang Kasangga mo ang Langit. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Ang mealtime stress, nakakasira ng fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy.
Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating palanturan, pero special coverage po ito mga kaibigan sa ating poong Nazareno sa ating kaganapan dyan sa Maynila. Meanwhile, meron na tayong tatanggapin na report yung pagdami po mga kaibigan ng mga pasyente na itinatakbo po. First, yung mga first aid dyan po sa tent, inaasahan mga kaibigan dahil nga po rito sa minsan hindi ma-avoid, talagang gustong-gusto umakyat sa andas ng poong Nazareno. Alright, may report dito ang ating kasangga mula sa field, umabante reporter Sus Valdez. Sa patuloy na pagdagsa ng mga deboto sa Translasyon 2026. Sa naging panayam natin kay Absa Bando Station Supervisor ng Apollo Fire and EMS Brigade, sa 9 na taon niya na pagpapantay sa Translasyon sa Arlegue Street, lumalala ang medical at trauma concerns kapag nagkakaroon ng tinatawag na bottleneck dahil sa pagdagsa at pagkaipit ng mga deboto. Ay sa kanya sa pagdaan ng handa sa Arlegue Street noong nakarang taon, kaliwat gana ng tipol ng pito, indikasyon na mabilis na ang bilang ng mga namamataang kailangan ng tulong. Sa ngayon ay sa kanya mga gasgas sa paanan at pagkahilo pa lamang ang naitatala nila. Umuna yung sa kanya pagkahilo, pagbaba at pagtaas ng BP at pananakit ng dibdib. Dahil din sa puyat, pagod at gutom, umaasa naman mga medical personnel dito na hindi maging malala ang mga pinsalang matamo ng mga deboto para sa Translasyon 2026. Samantala sa kanto na ng San Marcelino Street ang handa, hindi lang tayo makalapit dahil atras sa bante ito sa ngayon at nag-8 yung lubid kanina, kaya kailangan po nang ayusin. Direct naman na ang araw ngayon pero hindi ito sagabal sa mga kaabante natin na natutulog sa mismong kalsada. Kahit pa man paulit-ulit ang paalala ng pulisya na huwag nang sumampas sa andas, may mga nakapanayam tayo kanina na sinabing parte na ito ng taon-taon nilang tradisyon. Kaya para sa kanila ay kailangan nilang gawin. Yan muna ang latest update dito. Ako si Sus Valdez, Abante. Alright, thank you Sus Valdez, Abante. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating coverage. Tuloy-tuloy po ang pag-uulat ng ating mga field reporters. Translasyon mga kaibigan ang ating tututukan sa araw nito ng Biyernes. So, coincidentally, ngayon pala ang araw nito ng translasyon mga kaibigan. Ngayon January 9 ay birthday din ni kasanggang Jimmy Santiago. Hindi naman kaila sa inyo mga kaibigan kung sino po si Jimmy Santiago. Yan po ang dating NBI Director at dating judge, dating PNP official. Ngayon medyo relax na muna siya. At siya po ay nagmumuni-muni at nagdarasal sa ating mahal na Nazareno. Yan, poong Nazareno mga kaibigan, ng ngayon din ang kanyang kaarawan. Happy birthday, Director Jimmy Santiago. Okay, ilan pang yung mga deboto mga kaibigan ng ating poong Jesus Nazareno, ang mga, nakabike ba sila na nagpunta sa Quiapo Church? Okay, grupo siguro mga bikers po ito. Alamin natin ang detalye mga kaibigan sa pag-uulat po ng ating kasanggang Shermaine Abong. Abante Radyo Live Report.
Yes, Ray. Magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Road 10, dito na sa Moriones Street kasi dito tayo nakahanap ng signal. Pero kanina, sa pag-iikot nga natin, marami tayong napansin na grupo ng mga bikers at isa sa mga nakausap natin si Tatay Seng. Malaking ang pasasalamat niya ng itong 65 taong gulang na si Tatay Seng Adriano na pinayagan siyang makapasok sa loob ng bisinidad ng Quiapo Church. Bit-bit ang kanyang bisikleta. Mula sa Caloocan, kasama ni Tatay Seng yung kanyang bisikleta ng halos 5 taon bilang panata tuwing pista ng Poong Nazareno mula noong nag-retire siya ng trabaho. Ayon kay Tatay Seng, pinayagan siyang makapasok sa loob ng bisinidad. Bit-bit yung, basta tulak-tulak niya lang yung kanyang bisikleta. Less hassle naman daw ito para sa kanya kasi hindi na siya mahirapan pumunta at maghanap ng parking sa Quiapo Church. Bahagi daw ito ng kanyang panata na manatiling positibo pa rin sa buhay. Ngayon, nagkakaroon na siya ng edad. Pakinggan natin yung panayam kay Tatay Seng. Pero kumusta po yung devotion niyo po kay Poong Nazareno? Buong-buo naman. Buong-buo. Talagang mananampalataya ka na eka nga hindi ka man yumaman, pero mawala sa yung sakit, okay ang pamilya mo, sama-sama kayo, gano'n yung masaya. Hindi naman kinakailangan ng yaman, kinakailangan lang konting ginawa. Yes. Opo. Pero meron na po bang miracles na pinadama po sa inyo si Nazareno? Hindi araw-araw kasi miracle sa akin. Pagka nagising na ako ng umaga miracle na yun, di ba? Binigyan ka na ng miracle na nabuhay ka. Yes, Hindi yes. natin alam kasi buhay. Yes. Isang pitik lang. Di ba? Yes. Yes. Yan muna ang latest, Ray. Ako si Charmaine Abong Abante. Alright, thank you, Sir Main Abong Abante. Tama nga naman yung pahayag na yun ng isang senior mga kaibigan. Pagising natin sa umaga, yan po ay miracle na. Ha? Yung pagising natin sa umaga mga kaibigan na malakas po kayo, masigla kayo, wala kayong nararamdaman, yan po ay milagro na. Kaya ipagpatuloy po natin ang ating faith. Ipagpatuloy po natin ang ating paniniwala sa Kanya. Okay? Habang inatabayan po natin ang ilang pang mga coverages sa field, siyempre, babalikin natin ang ilang pang mga issues mga kaibigan. Mga development kaugnay pa rin po ng ICI. Ha? Doon sa sinasabing posibleng pagkakabuwag daw po ng ICI. Rito mga kaibigan, ipinalawanag po ng Commission for Infrastructure sa pamamagitan po ni Executive Director Attorney Brian Osaka na wala silang natatanggap na announcement o babala or advisory na bubuwagin po sa dating na Pebrero ng taong ito 2026 ang ICI. Taliwas ito sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa hindi pinangangalanang source na bubuwagin daw po ang komisyon sa susunod na buwan. Igit pa rin ni Osaka, walang natatanggap ang komisyon ng anumang abiso mula po sa Malacanang kaugnay pa rin ng posibleng pagkakabuwag ng tanggapan. Kung babalikan nitong buwan mga kaibigan ng Desyembre, nito nakalipas sa taon, naging effective ang resignation nga po ni na dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Rogelio Singson bilang commissioner po ng ICI. Yan nasundan din mga kaibigan ng pagbibitiw ni Commissioner Rosana Fajardo na naging effective din noong December 31. At ngayon, tanging si Chairman Andres Reyes na lamang ang natitirang miyembro po ng komisyon kasama ang special investigator na si dating Philippine National Police Chief, si General Rodolfo Azurin Jr. Pero, ang may daragdag na paring Ray, kaugnay po mga kaibigan na hindi matigil-tigil na mga usapang marites at maricon sa social media especially. Kapag ang isang anti-corruption body nababalot po ng kawalan ng katiyakan. Ang tiwala siyempre ng publiko sa investigation agad na nanganganib, di ba? Ang kalinawan
sa mandato at suporta po ng Malacanang sa ICI ay napakahalaga para hindi masayang po ang simulang paghahanap ng katotohanan. Sila po mga kaibigan ang prime sa paghahanap ng katotohanan, sa pagdetrace, sa pag-iimbestiga, pagdetalye po ng mga kasong idinudulog sa ombudsman. Hindi sapat ang pananatili ng isang komisyon kung ito ay nag-iisa at kulang sa malinaw na political backing. Ang paglilinaw ng ICI nagpapakita ng pangangailangang maging malinaw at matatag ang paninindigan ng pamahalaan sa mga institusyong nag-iimbestiga ng katiwalian. Ang anumang senyales ng pag-atras o paglusaw ay maaaring magpahina sa laban po kontra korupsyon. Yan po mga kaibigan ay napakahalaga. An anti-corruption commission that is left uncertain, understaffed, and politically vulnerable risk becomes symbolic rather than transformative. The real test is not its creation, but whether the government is willing to let it finish the job on investigations. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas, nagaling sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawa at kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang mainip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating balantunan on a Friday. Thank God it's Friday na. Pero siyempre, focus muna tayo mga kaibigan sa kaganapan po rito sa Maynila. Translasyon mga kaibigan ang ating special coverage sa ano rito ng ating mga Abante reporters. Meron na ba ready na magre-report? Habang inatabayan natin mga kaibigan ang ilang pang mga mag-uulat kaugnay pa rin po ng paghahatid po sa Quiapo Charge ng ating mahal na pong Nazareno. O yan. O sige, talakay mo habang nag-aantabay tayo,
talakay muna tayo mga kaibigan sa ilang pang mga issues, okay? Balikan natin ang issue ito mga kaibigan ng Wawaw Builders. Nako, eto na. Balik na mga kaibigan sa dating mga issues ng ghost projects, ha? Nagsampa na ng reklamo mga kaibigan. Ito po ay criminal case po ito, ha? Nagsampa na ng criminal case mga kaibigan ang BIR, ha? Bureau of Internal Revenue. Ito po ay sinampa mga kaibigan sa DOJ, Department of Justice, laban dito kay Mark Alan Villamor Arellano. Sila po ang sole proprietor ng Wawaw Builders, kaugnay ng tinatayang 48.39 million tax deficiency. Nako. May kinalaman ito mga kaibigan sa naging issue po na lumutang na ghost project na nangyari po dyan sa Malolos City, dyan sa Bulacan. Ayon nga po mga kaibigan kay BIR Commissioner Charlie Mendoza, nilabag ng Wawaw Builders ang National Internal Revenue Code sa pamamagitan po ng tax evasion at hindi tama pagdideklara ng income tax at VAT returns para sa una at kalawang quarter ng taong 2024. Ang naging paliwanag po ng BIR, may kontrata ang Wawaw Builders para sa pagtatayo ng riverbank protection structure dyan sa may barangay Kaingir na nagkakalaga po ng 77.20 million. Nakasingil ito, ha? Nakasingil, take note. Nakasingil ng mahigit na 72 million pesos kahit na walang actual na proyektong nakita at naipatupad. Nako, yan ang malungkot dyan. Natuklasan ng Commission on Audit ng COA at sariling verification ng BIR na walang naitayong structure sa lugar. Sa kabila pa rin ng ulat na 100% ng kompleto ang naturang proyekto. Kaya nga dahil dito, hindi kinilala ng BIR ang mga dineclare gastos at input VAT ng kontratista. Patuloy pa rin ang investigation ngayon ng ahensya sa iba pang flood control contractors na sangkot sa kalintulad na anomalya. Well, ang may daragdag ni Paring Ray, ang ghost projects mga kaibigan, ay hindi lamang po pandaraya sa papel, ha? Ito'y direktang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kapag ka may bayad, ang proyektong hindi naman naitayo. Doble ang sugat sa taong bayan. Nawala na ng pondo, nawalan pa ng proteksyon laban sa baha. Ang coordination po ng BIR at ng COA ay mahalagang sandata laban sa sistematikong pandarambong sa infrastructure ng mga proyekto. Ang pagsasampa ng kaso laban sa Wawaw Builders ay malinaw na babala na hindi ligtas sa pananagutan ng sinuman gamit ang peking dokumento at peking resibo upang magnakaw ng pondo ng bayan. Kaya't binibigyan natin ang emphasis na ghost projects expose the darkest corner of corruption. Where public money disappears and public safety is sacrificed. Prosecution must now move swiftly because delayed justice only encourages the next fraud. Ano mang laban, kasangga mo ang langit.
Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Puso po akong nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po namin parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magsisilbi pong inspirasyon ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamuang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa po kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. Alright, tuloy-tuloy mga kaibigan ng special coverage nito ng Abante Radio Television. At ngayong araw na ito mga kaibigan, sa mawin po ng ating Kasanggamong Langit. O kumuha tayo ng tuloy-tuloy ng mga reports mula sa field. Kaugnay naman ng mga pulis na na-deploy dito po sa Quiapo Church. Sila po ay nagsakatuparan ng final na rehearsal. O sige, alamin natin ang detalye ng report ito ng ating Umabante reporter Ryan Relobane. Nuestro Padre Jesus Nazaret, Kamin! sinasamba ka na. Alright, babalik mga kaibigan dahil nga po, tulad ng binagay sa inyo mga kaibigan, yung 5 kilometers radius, naka-cut off ang ating signal, ha? Pero medyo atras ang konti itong si Ryan Relobane para makakuha po ng signal na muli at marinig natin ang kanilang mga pag-uulat. O, sige! Habang inatabayan natin mga kaibigan ang signal na yan, habang inatabayan po natin mga kaibigan ang pag-uulat, o itatalaki pa rin tayo ng ilang pang mga may init na mga issues. Ha? O, yung mga dating opisyales ng DPWH ay humarap mga kaibigan sa Sandigan Bayan. Ha? Dapat po, malaman din po ninyo kung ano pinaka-update hinggil sa bagay na yan. Yung pagharap nila sa Sandigan, yun ang bail hearing na tinatawag kung sila'y papayagang makapagpiyansa. Isinakatuparan kahapon mga kaibigan ng bail hearing sa Department of Public Works and Highways officials nasangkot sa mga anomalyang flood control project na nangyari po sa Nauhan, Oriental Mindoro sa 6th Division ng Sandigan Bayan. Present po yung siyam na mga opisyales ng DPWH ng umaga kung saan humarap ang mga ito mga kaibigan sa kasong malversation of public documents. Ayon sa defense team, kaya sila nagpetisyon para sa bail hearing nito dahil may naipatayo naman daw na structure sa lugar at may billing na ginawa. Maliban sa bail hearing, ipinresenta rin sa korte ang isa pang witness mga kaibigan na si Attorney RJ Bernal kung saan kanilang na-identify ang mga dokumento ito ng SunWest Corporation. Bukod dito, humiling naman ang prosecution na maging witness sina
DPWH Secretary Vince Dizon, dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo, at former DPWH Bulacan, 1st District Engineer Henry Alcantara. Dumipensa naman ang kampo ng mga akusado at sinabing tapos kasi ang sinakatuparang pre-trial. Ha? Okay. Kaugnay ng bagay na yung mga kaibigan. Kaugnay po ng issue yan. Kaugnay ng kaganang pangyayari kahapon, yung bail hearing ay hindi po, take note ha, hindi paglilinis ng pangalan. Ito po'y pansamantalang relief lamang ha, habang inihintay yung hatol ng batas. Ang pag-iit na may istruktura o hindi sapat kung may ebidensyang na-manipulate rather. Ano tawag doon sa Tagalog? Minanipula. Yun ang mga dokumento. Yan po ang isang kinaklaro. Yung paglahok po ng mataas na opisyal bilang posibleng witnesses, yan ay nagpapakita po ng lihim ng kasong ito. Yung kaso sa Sandigan Bayan, nagpapaalala na ang pananagutan sa katiwalian ay hindi natatapos po sa papel. Ito ay sinusukat ang katotohanan. Sinusukat ang ebidensya. Sinusukat ang integridad ng proseso ng hustisya. Courts will decide guilty but public judgment is already forming. If conviction fails to follow overwhelming evidence, the message will be loud and dangerous. That corruption still pays and accountability is negotiable. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating special coverage. Special coverage po ng traslasyon ng ating mahal na Poong Nazareno. Okay, balikan natin mga kaibigan ng Quiapo Charts. Mukhang ready na po mga kaibigan. All system go sa panig po ng ating kapulisan. Narito na mga kaibigan ang pag-uulat ng ating umaabante reporter Ryan Reloban. Ray, mas maraming... Go ahead. Ray, magandang umaga. Mas maraming pulis na ang nakadeploy sa mga oras ito sa buong bisilidad ng Quiapo Church ngayong taon kumpara noong 2025 traslasyon. Ayon kay Plaza Miranda PCP Commander Police Captain Dennis Turla, inaasahan kasi nila na mas maraming deboto ngayong taon
para sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Anya umaabot sa halos 2,500 na pulis na ang nakakalat sa buong Quiapo Church na mula sa National Capital Region Police Office or NCRPO at Camp Crame. Madadagdagan pa yan dahil may mga paparating pa ng mga pulis sa mga susunod na oras mula sa ibang sektor at karatig lalawigan ng Metro Manila. Dagdag pa ni Torla, sa ngayon ay isinasagawa na nila ang final rehearsal para sa mas mabilis at maayos na pagpasok ng Poong Jesus Nazareno kapag dumating na rito sa simbahan ng Quiapo. Pakinggan natin ang kanyang tinig. Aalagaan ng ating mga pulis at sisiguraduhin na mabilis yung pasok ng andas. At the same time, yung pong crowd management din. Yun isa rin po sa kanilang sisiguraduhin na walang masasaktan at magiging maayos ang daloy po ng ating prosesyon. Ray, sa ngayon ay patuloy ang pagdagsa ng mga deboto na dumadalo sa oras-oras na misa dito sa Quiapo Church. Batay sa Quiapo Church Command Post, as of 7 a.m., umaabot na sa mahigit 65,000 na deboto ang nagbungod dito sa simbahan. Sa kabila naman ng pagdami ng mga deboto, sinabi ni Turla na walang naitatalang untoward incident gaya ng mga nadukutan o mga nawawalang bata sa buong Quiapo Church sa mga oras na ito. Samantala, sinabi naman ni Turla na ginagawa na nila ang kanilang makakaya para mapaalis ang mga nagbuka ng vendor sa kahabaan ng Quezon Boulevard pero hindi nila ito huhulihin. Pakinggan natin ang kanyang tinig. Sa sobrang dami po nila, hindi natin sila talaga totally mabawalan at sinisigurado na lang po natin na hindi sila nagiging sakabal doon sa daloy ng prosesyon at daloy ng tao. Ray, sa paunang assessment, sinabi ni Turla na matiwasay ang sitwasyon ngayon dito sa Quiapo habang dumadami pa ang mga deboto. Ray, as of 9:27 ng umaga, ang andas ng Poong Jesus Nazareno ay nasa Ayala Boulevard na corner Romualdez. Tumatakbo yung andas ng Poong Jesus Nazareno 5 oras na at 28 minutes. Ray? Naitanong nyo kay General Turla kung ang concentration ng ating PNP kapulisan ay nato lang sa charts o nakapag-deploy din sila doon sa kasama mismo sa prosesyon, sa traslasyon na kasama para ma-avoid yung mga hanggang ngayon nagpupumilit pa rin kahit na bawal na umakyat sa andas. Ray, tama ka nga Ray. Ayon kay Turla, may mga nakadeploy pa ng mga pulis doon sa mga dadaanan ng andas, doon sa mga ruta. Pero after naman daw na madaanan na yung mga ruta, agad din yung mga pulis na nakadeploy doon ay agad din pupunta dito sa Quiapo Church para dito na din mag-monitor at magbantay ng seguridad. Ray? Familiar ka ba kung nasunod din yung request ng organizer na possibly sana yung mga pulis na mga devotees din na meron din silang sariling paniniwala sa ating mahal na pong Nazareno ang kasama na idineploy mismo doon sa prosesyon. Ray, patuloy tayo na kumakalap ng impormasyon regarding dyan. Actually, Ray, magkakaroon ng press con yung pamunuan ng Quiapo Church maya-maya lang dahil nga according sa kanilang ipinasang impormasyon sa Viber group namin na kapag nakarating na yung andas sa Ayala Bridge ay agad silang magsasagawa ng press con sa anumang oras ngayon. Ray? At this point in time, doon sa nabanggit mong kung saan na ngayon ang ating mahal na pong Nazareno, kung ihambing doon sa movement last year, ano yan, bumilis o kahalintulad lang ang exact point na kanilang kinalalagyan at this given time? Ray, sa mga base sa ating nakalap, mabilis ngayon yung posisyon ng Poong Jesus Nazareno dahil kanina nga nag-start yun ng alas 4 ng madaling araw at nakarating na din siya kaagad ng Padre Burgos ng alas 5 ng madaling araw. Mabilis yung sitwasyon, mabilis yung takbo ng andas ng Jesus Poong Nazareno dahil nung nakaraang taon doon sa
Padre Burgos ay mga alas 7 pa daw ng umaga yung nandoon sa Padre Burgos. Pero nakarating ngayong taon sa Padre Burgos ng alas 5 ng madaling araw. Mabilis lang talaga yung takbo ng andas simula pa kaninang madaling araw. Ray? Yung feedback na nakarating sa akin, ang nagpapabagal nung kalagitnaan mismo ng traslasyon ay yung description nila na sinasabing umo-8 yung mismong tali, yung mismong lubid na inahawakan ng mga devotees. Tama ka nga, Ray. Yun din yung nagiging isang dahilan kung bakit bumabagal din yung andas o yung takbo ng Poong Jesus Nazareno. According din dun sa pinadala din ng mensahe sa atin, bumabagal siya kapag luminiko o kumakanan o kumakaliwa na yung andas dahil nga dumadami pa. Kasi may mga bawat ruta, may mga sumasalubong pa ng mga deboto kasi doon, for example, paparating na sa Ayala Bridge, may mga deboto na umaabang doon kaya nadadagdagan at dumadami yung deboto. Kaya doon din nagiging dahilan kung bakit bahagyang bumabagal yung takbo ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Ray? May observation ba tayo doon sa mga na isailalim sa first aid kung ang mga ito ay mga senior dahil ang description ay tumutumba na lamang sila apparently dahil sa init ng panahon o sa crowd mismo? Ray, dito sa Quiapo Church, dito sa bisinidad ng Quiapo Church, na pagtanong-tanong tayo doon sa ilan sa mga rescue team or doon sa mga nakatayo na tent, base sa kanila, ilan lang naman sa mga binibigyan nila ng atensyong medical. Yung mga, kasi karamihan talaga ng mga deboto dito is nakayapak. So karamihan ng mga nabibigyan nila ng atensyong medical, yung mga nasusugatan or mga natutusok lang ng mga matatalas na bagay na agad naman din nila nabibigyan ng lunas. Ray. Pero doon Alright. sa ano, Sige, sa sana naman yung ating mga senior citizens na talagang hindi na kaya o kahit na sa kanilang isipan at sa kanilang intensyon na makibahagi pa rin dahil ito ang kanilang commitment for the past how many years. Pero ngayong senior na sila, siguro dapat mabigyan ng second warning kung hindi rin kakayanin. Tama ka nga, Ray. Yan din yung paalala ni Turla, lalo na sa mga senior citizens saka sa mga bata. Kung kakayanin daw na hindi na makapunta dito, mag-monitor na lang daw sa live streaming dahil may live streaming naman sa Facebook page ng Quiapo Church. Manatili na lang sa kanilang mga bahay, lalo na din yung mga bata. Good news din kasi as of now, wala pa naman daw na naitatalang mga nawawalang bata. Pero payo ni Torla, huwag na isama yung mga bata at lalo na yung mga senior citizen at lalo na yung may mga karamdaman. Ray. Alright. Sige, thank you so much. Yan muna ang update dito sa Quiapo Church. Ako si Ryan Reloban. Abante. Ryan Reloban, umaabante sa report. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating special coverage na yan ng traslasyon ngayong araw nito ng Biyernes mga kaibigan, Enero 9, 2026. At sa report natin tatanggapin, ang Pangulong BBM mga kaibigan, hinimok naman ang mga devotees na gawing gabay sa kanilang buhay ang Jesus Nazareno. Narito mga kaibigan ang detalye ng report ng isa pang, hindi pa senior ito, pero veteran na po ito. Veteran reporter Eileen Talipig. Abante Radyo Live Report. Sky, nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng mga deboto sa kapistahan ni Jesus Nazareno ngayong araw ng Biyernes. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang mga Katoliko na maging tapat sa kanilang debosyon at gawing gabay sa kanilang buhay sa araw-araw ang malasakit, pagsisilbi sa kapwa at responsibilidad. Sa pagdiriwang sa kapistahan ng Nazareno, sinabi ng Pangulo na pagnilayan ang malalim na kahulugan ng sakripisyo, tiyaga at pagkakaisa sa taunang prosesyon na dinadaluhan ng maraming deboto.
Kung nagagawaan niya makalapit sa imahe ni Jesus Nazareno kahit saglit, makakaya ding magpursiging piliin ang katapatan kaysa kasinungalingan, serbisyo sa kapwa kaysa pansariling interes, at malasakit kaysa pagsawalang bahala. Hangad ni Pangulong Marcos Jr. na sa selebrasyon ng kapistahan ng Jesus Nazareno ay lumakas ang adikaing tulungan ang kapwa, magkaroon ng patas na daan tungo sa mga oportunidad at mapanatili ang pag-asa sa araw-araw. Sinabi ng Pangulo na ang imahe ng Diyos habang pasan ang mabigat na krus ay sumisimbolo sa mga pagod ng tao, subalit mas pinipili pa rin bumangon at sabay-sabay na magpatuloy sa kanilang adhikain sa buhay. Ako si Aileen Taliping, Aileen? Abante. Sky. Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon at magwi-wish ka sa ating mahal na poong Nazareno ng 3 wishes, ano ito? 3 wishes. Ako, isa lang na talaga hinihiling ko sa buhay ko ngayon eh. Go right isa ahead. lang Sky. Maging sexy. Maging malusog ako habang buhay. Alright, yun ang ibig ko sabihin. Maging malusog. Okay, good health. Yan Good ay health. pinaka-importante. Yan ang number one talaga sa bawat isang Pilipino. Self-love, tawag doon. Di ba? Correct, correct. Siyempre kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan, pinag-uusapan natin ang good health, siyempre, ang nakakagiba sa atin, ang nakaka-depress sa atin, ang nakaka-create ng anxiety sa bawat Pilipino ay yung mga issues. Kaya nga, wag magpa-stress. Ganun daw yun eh. Kaya self-love, magpa-stress. Kung inangarag ka, sige lang, gawin mo lang, pero wag kang magpataranta. Yun lang yun. Ayun Yun mga kaibigan ang mensahe mula sa isang veteran reporter, Aileen Taliping. Na malapit na maging senior citizen. Kailan ba ang lipad ng ating Pangulo sa United Arab Emirates? Sa Lunes Sky, sa Lunes. Alright. Pero ngayong dapat araw, kasama ka. One day lang siya balikan. Nakakapagod balikan lang. yun. Mapapagod ka lang, ano? nakakapagod. Napakalayo ng biyahe ng United Arab Emirates. Oo, nangyari na yan sa amin nung nagpunta kami sa Saudi Arabia. 24 hours lang kami talaga doon. Sobrang as in pagod na pagod. Walang Correct. hindi ka makagala kasi isang buong araw ang bilis lang ng facing, kaya mapapagod ka talaga pag kasama mo ang presidente. Kasi sunod-sunod yung activities niyan. Susundan mo yan. Magtatrabaho ka pa, magbabalita ka pa rito sa Pilipinas. Nako, kailangan mo ng maraming baterya para mag-energize pagkasama mo ang presidente. Okay, Sky, balik sa'yo. Zariwa mga kaibigan ang naging pag-uulat ng veteran reporter, abante reporter, Aileen Taliping. San Miguel Pale Pilsen presents Isa, Dalawa, Tawa. Kokoli ka, may tanong ako. Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang date! Bakit malungkot ang kalendaryo? Bakit? Kasi bilang ng araw niya. Ang sasaya nyo kakapin nyo yan eh. Kape? Kape Pale Pilsen! Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria.
Alright, tuloy tayo sa ating palantura kasagabo lang ito on a Friday. Ngayong special coverage mga kaibigan ng traslasyon ng ating poong Nazareno. Okay, maikling shoutout mga kaibigan. Shoutout at ang kanilang pagsubaybay sa ating special coverage. Nariyan sila Detals. Thank you, Detals. Thank you sa inyong mga prayers, ha? Kay mahal na poong Nazareno. Josie Fernando, ayun. Sila po ay nananalangin at para po sa bayan ang kanilang hangarin. Aba, si Kasanggang Jean Lacorte, yun, nakatutok sa atin, ha? Hi Jean, good morning. Kasanggang Jean, Jobet Elguera, at ang organisation mga kaibigan ng ating mga blind Masures. Good morning po Sir Ray Langit, Sir JR, and Senator Lito Lapid. Thank you, Jobet. At ang kapayapaan ng bansa, yun ang kanilang wish mga kaibigan. Viva Poong Jesus Nazareno, ang sabi ni Jobet Elguera at ng organisasyon po ng ating mga blind Masures. Alright, sa bagay ito mga kaibigan, ngayong araw nito ng Friday, siyempre, tuwing Biyernes mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating public service. Tuloy-tuloy ang ating lingkod lapid. Narito po ay hatid sa atin mga kaibigan ng ating kasanggang JR Langit. Sa linggong ito, buong linggo, ang ating public service, ang ating advocacy mission na lingkod lapid kasangga ni Langit. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapat sa pagbibigay pag-asa sa bayan, sa kapwa at kinabukasan. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod lapid, kasangga ni Langit. Tuloy-tuloy na pagtulong ng Lingkod Lapid Kasangga ni Langit Advocacy Mission. Walang tigil, walang pahinga, mula Lunes hanggang Biyernes, linggo-linggo. Katuwang ang inyong lingkod, JR Langit at si Kasanggang Ray Langit. Narito ang 5 kwento ng pasasalamat ng mga taong nanawagan ng tulong at nabigyan ng pag-asa dahil sa ating programa. Noong Lunes, January 5, ang dumulog sa atin ay si Evelyn Nacario mula Batasan Hills, Quezon City. Dumaranas ng pamamanhid ng kanyang mga kamay, dahilan upang mahirapan siyang gampanan ang kanyang hanap buhay bilang isang blind Masure. Umaasa siyang gagaling sa tulong ng mga kinakailangang gamot, kaya't lumalapit siya sa atin upang humingi ng financial assistance. Pakinggan natin siya. Namamanhid po yung aking kamay at namamaga. Hirap din po akong magmasahe. Kung may mga gamot man wala po akong pambili noon. So humingi po ako ng tulong. Maraming salamat po sa Mission Advocacy, Senator Lapid, Kasanggang Ray Langit. Noong araw ng Martes, ang dumulog naman ay si Rolando Cultivo mula Naga City, Bicol. Ay na-diagnose na may hypertension at mataas na blood sugar. Lumalapit siya sa atin upang humingi ng tulong pinansyal para sa kanyang patuloy na gamutan at mga pangangailangang medikal. Pakinggan natin ang kanyang mensahe. Na-diagnose na mayroong hypertension, high blood at mataas ang sugar. Humihingi po ako ng tulong pinansyal sa Lingkod Lapid sa pangalan ni Senador Lito Lapid at Ray Langit at JR Langit sa kanilang Kasangga Advocacy Mission. At noong Miyerkules, January 7, ang humingi naman ng tulong ay si Marieta Pasaan mula Tacloban City, Leyte. Ay isang 61 years old na single mother na buong tapang na inalagaan ng kanyang 2 anak na PWD. Dahil sa kanyang edad at kalagayan, siya ay nangangailangan ng tulong para sa kanyang mga maintenance na gamot. Naririto ang kanyang mensahe. May 2 kong anak, PWD 2. Ako mayroon na ngayon maintenance. Sana matulungan niyo ako
Salamat Lingkod Lapid, Kasanggan Nil Langit, Advocacy Mission, sa pangungunan ni Senator Lito Lapid, Kasangga Ri Langit, Kasangga GR Langit. Kahapon Huwebes, ang dumulog naman sa atin ay si Roma Amor Abrosio mula Makati City, ay isang single mother na mag-isang lumalaban para sa kanyang pamilya. Sa kasulukuyan, hindi siya makapagtrabaho dahil buong oras niyang inaalagaan ng kanyang anak na sumasailalim sa dialysis. Buong pagkapakumbaba siyang lumalapit sa atin. Umaasang sa ating tulong at malasakit ay mapapagaan kahit paano ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Naririto ang kanilang mensahe sa ating public service portion na Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. Ako po si Roma Amor Ambrosio from Makati, 45 years old, mother po ni Marian Isaac Secretalo, diagnosed ng CKD stage 5. Hindi ko na po magawang magtrabaho gawa ng walang mag-aasikaso kay Marion. Lalo pat na ngayon peritoneal dialysis na po siya. Sana po ay matulungan ninyo kami. Maraming salamat po sa Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit, Advocacy Mission sa pangununan ni Senator Lito Lapid, Kasangga Ri Langit at Kasanggang Junior Langit. At sa araw na ito ng Biyernes, January 9, ang dumulog naman ay si Leopardo Padayhag ng Mantikao, Misamis Oriental, ay isang 79 years old na senior, patuloy na lumalaban para sa kanyang kalusugan. Siya ay may diabetes at mataas na kolesterol at humihiling ng tulong para sa kanyang mga kinakailangang gamot. Lumalapit siya sa atin ng may pag-asa, naniniwalang sa pamamagitan ng ating malasakit at pagkakawang gawa ay madarama niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Naririto ang kanyang mensahe sa ating mission advocacy na Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. Mayroon akong diabetes at cholesterol. Nawa po ay matulungan mo po ako sa pambili ng gamot. Maraming salamat po sa Lingkod Lapid, Kasanggang Langit. Maliit na halaga man ang ating naitulong sa kanila, ngunit nakapagbibigay kahit konting pag-asa. At makakaasa kayo na hindi lamang sila, kundi marami pang iba ang aabutin at didinggin ng Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit Advocacy Mission. Ito po si JR Langit, laging tandaan sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapaisa sa pagbibigay pagkasabayan sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailang. Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Alright, sa pagpapatuloy po ng ating palantura Kasangga mo Line on a Friday. Alamin natin mga kaibigan ang detalye ng flash report nito. Isang photographer ang nasawi sa kalagitnaan po ng pahalik. Alamin natin ang report nito ng ating mga bante reporter Dexter Gandipe. Flash report.
Yes, Kasanggang Gray, isang malungkot na balita sa mga miyembro ng media dahil isang kasamahan ang pumanaw sa kasagsagan ng coverage sa Quirino Grandstand kaninang madaling araw. Nag-cover ng mga aktibidad, partikular sa pahalik sa Quirino Grandstand kaninang madaling araw si Ito Son. Nang mapansin ng mga kasamahang media ang pagbagsak nito mula sa pagkakatayo at nangisay at bumula ang bibig. Mabilis naman na narespondihan at naisugod pa sa pagamutan pero hindi na umabot ng buhay. Si Ito Son ay 51 anyos, ay photojournalist ng Saksi Ngayon at isa sa mga direktor at opisyal ng Manila Police District Press Corps. Ako si Dexter Ganibe. Abante! Thank you, Dexter Ganibe. Naku, nakakalungkot naman yan, ano ha? Pinabot ho natin mga kaibigan sa kalam pa rin po ng ating mga kasamahan. Sa kalam pa rin po ng Abante Radio Television ng ating taus-pusong pakikiramay sa nangyaring yan na biglang insidente ng pagkasawi po ng isang photographer po na kasamahan po sa media. Kasamahan mga kaibigan sa institusyon. And bisan mga kaibigan, kahit na medyo ito, bata-bata pa ho ito. 50 years old, 51 years old. Diyos me. Lalo na yung mga senior po natin kapag hindi na kaya ang mga crowded areas. Medyo distance na po kayo at kunin na lang natin ang pagdarasal from a distance at marinig naman po tayo ng ating mahal na poong Nazareno. Okay, dako na tayo ngayon mga kaibigan. Rito po sa ating episode dedicated kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang pangunahing prosesyon mga kaibigan ng ating mahal na Nazareno na tinawag na traslasyon ay ginaganap po yan taon-taon tuwing ika-9 ng Enero bilang pagunita sa paglilipat po ng kanyang image mula po sa Quirino Grandstand patungo po sa Quiapo Church. Nagsisimula mga pangunahing gawain gaya po ng misa, pagbabantay, vigil. Yan nagsisimula po bispiras ng bagong taon, December 31, patuloy hanggang madaling araw po ng prosesyon. Kaya kanina po, nag-umpisa na i-prosesyon siya mula sa grandstand, mula sa Quirino Grandstand ng alas 4 ng umaga. Dinagsama kaibigan ng milyong-milyong mga devotees para sa taong ito, 2026. Kabilang sa schedule po mga kaibigan ng pagbisita sa mga barangay hanggang asais. Yung pahalik po o yung pagdiriwang ng pagpupugay ng image at ang malaki ang traslasyon ngayong araw na ito ng January 9 ay nagaganap taunan at ngayon po kasalukuyang nagaganap. Kaya ang mensahe po ni Paring Ray ng kasangga team ni J.R. Langit at ang mga kasamahan po natin sa production at dito po sa Abante Radio. Thank you for all the blessings. For all the blessings you have given us. For your guidance and protection not only for myself, not only for my family and loved ones, not only to kasangga team, but for the whole world. Please, Lord, mahal na poong Nazareno, your miracle will save the Philippines, will save the country, and will save the whole world. Viva, mahal naming poong Nazareno. Narito po mga kaibigan na isang maikling special episode na inihanda ng ating kasanggang J.R. Langit para po sa inyo dedicated at doon sa ginawa po naming effort na hanggang sa Mexico ay pinuntahan din po namin ang Our Lady of Guadalupe na alam naming isa rin po na kilala na nagmimilagro. Mahal na pong Nazareno at poong Lady of Guadalupe. Para sa inyo po ito. Sa Mount Sulok ng Mundo ay may Pilipino. Samahan niyo kaming bisitahin sila. Ito po si Paring Ray Langit.
Hindi nakilala sa inyo ang pamosong Black Nazarene na matatagpuan sa St. John the Baptist sa Quiapo. Inukit at nanggaling pa sa bansang Mexico. Kung sa Pilipinas ay tinuturing na isa sa pinakamalaking pista ang Feast of the Black Nazarene, sa bansang Mexico naman, ang kinikilala ay ang pagdiriwang ng Our Lady of Guadalupe. Ang mga misteryong imahe na nagmula pa sa bansang Mexico ay nagmimilagro nga ba? Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Paangkas, paring Ray, sa biyaheng langit. Sa Acapulco, Mexico, dito sinasabi nagmula ang misteryosong Poong Jesus Nazareno na ating matatagpuan at ating sineselebra taon-taon mula sa Quiapo, Maynila. Ang misteryosong buwabalot sa Poong Nazareno ay kahalintulad din daw na misteryoso ng imahe ng Our Lady of Guadalupe na matatagpuan sa Mexico. Ngayong hapon, tunghayan natin ang kanilang kwento. Sumasapit na ikasyam ng Enero taon-taon, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang pista ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, mas kilala sa atin bilang Poon ng Itim na Nazareno. Sinasabing milagroso at nagpapagaling sa mga may karamdaman ang Poon, kung kaya't libu-libong deboto rito mula pa sa iba't ibang panig ng mundo ang nakikisali at nagpupunta sa pista ng mahal na Poon. Mayo taong 1606, nang dalhin ng mga pari mula sa Acapulco, Mexico ang imahe ng Poong Nazareno sa Pilipinas. Isang milagro di mano ang nagsalba matapos na masunog ang galyong sinasakyan nito. Ang apoy mula sa nasunog na barko ang sinasabing nagbigay ng itim na kulay nito. At bagaman nasunog ang katawang kahoy ng imahe, kulay lamang umano ang nagbago sa Poon. Sa Pilipinas, sikat na sikat ang pista ng Black Nazarene. Alam niyo bang sa Mexico, kung saan nanggaling ang Poon, ay meron din tanyag na imahe. Ito ang Nuestra Señora de Guadalupe, mas kilala sa tawag na Our Lady of Guadalupe. Mapalad kami at aming napasyalan ng mismong basilika kung saan nananatili ang mahal na Birhen. Makibigan, ito po ang tinagurian nilang basilika. Ito yung ikalawang simbahan. Sapagkat tatlong bahagi po ito, ang primero, segunda at saka tercera. Dito po sa Mexico, ito po ang pinagmilagruhan ni Señora Guadalupe dito po sa bansang ito. Taong 1531, nang makita ng isang Meksikano na kilala sa pangalang Juan Diego ang imahe ng mahal na Birheng Guadalupe. Matapos ang aparisyon, gumawa umano ng milagro ang mahal na Birhen kung saan nakitang nakapinta ang kanyang imahe sa isang tilma. Ito ang balabal na pagmamayari ni Juan Diego. Kung paano at kailan ito naiguhit ay isa sa mga misteryo hanggang sa ngayon. Isa sa mga hindi maipaliwanag ng mga pangyayari ay ang kalidad ng tela kung saan naroon pa rin ang imahe ng mahal na Birhen na nananatiling buo at maliwanag matapos ang mahigit na 400 taon. Mayroong pagkakapareho ang Birhen ng Guadalupe sa Mexico at ang Poon ng Itim na Nazareno. Ito ang pagkakaligtas ng dalawang imahe sa iba't ibang uri ng disgrasya at kalamidad. Kung ang Poong Nazareno ay nakaligtas mula sa sunog sa galyon, ang mahal na Birheng Guadalupe naman ay nakaligtas mula sa malaking pagsabog.
Taong 1920, pinasabog ng isang malakas na bomba ang simbahan ng Guadalupe. Sa lakas ng pagsabog na ito ay bumaluktot ang bakal na krus na matatagpuan sa harap ng imahe. Subalit nakapagtatakang hindi man lamang nagalusan o nagasgasan ang imahe ng poon sa kanyang pagkakapinta. Dahil na rin sa mga milagro at mga aparisyon ng Mahal na Birhen kay Juan Diego na siyang napatunay ng simbahang Katoliko taong 1990 nang ma-beatify at matapos ang 12 taon, hindi lang siya bilang santo ng simbahan. Taon-taon ay dumarami ang mga deboto at mananampalataya ng Our Black Nazarene at Our Lady of Guadalupe. Ang bawat isang imahe ay may kwento. Totoo man o hindi ang nabanggit na milagro, ang mas higit na mahalaga ay ang pagkakaroon ng pinagtitibay ng mga imaheng ito ang pananampalataya ng bawat tao. Sana po na ibigay ninyo ang pang-special ang pagtatanghal ng ating palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa ngalan pa rin po ni Race ng Langit, ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas, magaling sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawa at kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang mainip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Alright, sa pagputuloy po mga kaibigan ng ating special coverage rito sa Translasyon, naroon mga kaibigan sa Tagum City ang ating reporter at dagsa rin po mga deboto para makibahagi po sa Translasyon. Okay, narito na mga kaibigan ang pangulat na ito ng ating mga bante reporter Edith Isidro. Abante Radyo Live Report. Si Ray, patuloy ang pagdagsa ng mga deboto sa prosesyon ng itim na Nazareno mula sa Christ the King, Christ the King sa iikot sa Tagum City Road. Pagkatapos ng parada, ibabalik ang replika ng itim na Nazareno sa PCEK kung saan inaanyayahan ang mga deboto na sumali sa pagdadasal at debosyon. Samantala, ang mga deboto naman dito sa Davao City sa Jesus Nazareno ay patuloy din ang dinadagsa ng San Pedro Cathedral kung saan nag-aalay ng oras para makapaglingkod ang mga deboto habang tuloy ang pagdaraos ng misa. Mula Davao, Edith Isidro, Abante. Thank you, Edith Isidro Abante. Pero mga kaibigan, sa mga po niya, pansamantala mga naman tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin po mga kaibigan ng special coverage. Sundan po natin mga kaibigan sa mga magilang po ng inbox ng ating kasanggang Elisa Ludara. Yan.
Sa ngalan pa rin po ng ating reportorial team, sina Zeus Valdez, Charmaine Abong, Ryan Reluban, Aileen Talibing, Nexar Ganibe, Edith Isidro, at ang ating production team. Nariyan sina Bechay Ogie, Brian Kirby, nariyan si Alvin, Tere, Sem, Jaime, Seb, at Fred. And of course, as always, ang ating producer-director na si Kasanggang J.R. Langit. Happy weekend sa inyong lahat. And stay safe. Yan po sa traslasyon. Sana po tayo lahat ay mabless ng ating mahal na poong Nazareno. With that note, pansamantala mga kaibigan, ito po ang inyong kasangga, paring Ray Langit. Sa ano bang laban, kasangga mo ang langit? Yo. Alam ko marami tayo pinagdadaan ng suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Yung iba pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipino dumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay itinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran at sambayanan. Kapag meron pasang-kasangga mo ay isa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nahadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito, hindi rin matinag, kahit ilang ulit na rin na namiligar mabidag. Para sa mga kababayan, isa lang ang sigurado, mula radyo hanggang sa Senado. Kasangga mo ang langit, subok na ng maraming taon. Kung kailangan mo handang tumugon, kung nadihado ka, huwag kang mangamba. Iba pa lang ang iyong kasangga, tara kasangga mo ang langit, langit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Batikang mamamahayag. Mga pangyayari sa ating buhay na kailangan namin ikwento araw-araw. At Sandigan ng katotohanan. hindi ito lalaki, hindi ito magbabago kung wala kayo. Tinig ng paninindigan. Nakita ko talaga first hand yung passion at saka dedication niya sa trabaho. Nandun ka to guide me, hindi ko alam ang gagawin. No, pero nandun ka na, ginaid ako, tinetext ako kung gusto na ako. Mabait pala siya at saka makikita mo sa kanya na napakasipag niya sa trabaho. Maraming salamat sa iyong serbisyo at sa magagandang alaala. Hanggang sa muli, Sir Benji. Daang-daang swimmer ang lumaho sa Alfred Nicodem Memorial Winter Swim sa lungsod ng Prague na kabisera ng Czech Republic. Ang tradisyon na sinimulan mahigit 7 dekada nang nakalipas ay dinarayo ng maraming turista at swimmer mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang paglangoy sa nagyayelong ilog ay may 3 kategorya na 100, 300 at 750 meters ang distansya. Ang mga manlalangoy ay hindi lamang nanggagaling sa iba't ibang panig ng Czech Republic, kundi mula rin sa Australia, Belgium, Spain, Holland, Germany, Russia, USA, England at Slovakia. Ang paggunita kay Alfred Nicodem ay isang mahalagang kaganapan kung saan ang mga manlalangoy mula sa iba't ibang club, henerasyon at antas na karanasan ay nagkakaisa. Pistang puno ng kulay.